denied na naman po. Alin na kay Mr. Maravillas ang denied. Lahat ng mga petitions ni Digong, mga request sa ICC, laging denied. Digong, sa hiling ng defense team na leave to appeal, iginit ng kampo na nagkamali ang korte dahil hindi umano nito sinuri kung mahalaga ang hinihinging impormasyon sa paghanda ng depensa at kung may panganib ba ito sa investigasyon o sa mga testigo. Ayon naman sa ICC, inuulit at pinapalawak lamang ng depensa ang mga argumentong dati nang tinalakay at napagpasyahan na ng korte. Tama yata yung inala po na talagang pinatatagalan. Sinasadya ni Kaufman, mga kababayan. At yung mga argumento niya, recycled po. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Mr. Maravillas, dito lang sa tabi-tabi. May isi-share lang akong balita sa inyo. Tungkol sa, sa kaso ni Digong sa ICC. Denied na naman po. Alin na kay Mr. Maravillas ang denied. Lahat ng mga petitions ni Digong, mga request sa ICC, laging denied. Kamalas-malas, mga kababayan. Ano na naman niya Mr. Maravillas yung denied? Dito, appeal on evidence disclosure denied. Lahat ng petition ni Digong Richie. Ito mga kababayan ang sinasabi nating mga pagitain na talagang tingin ko mapupulok si Digong sa ICC. Sinabi ni Puno, yung bringing him home nila para sinupuan na niya. Hanggat presidente pa daw yung ating Pangulong Bongbong, hindi na lang sila magpipilit pa. Wala na pong walang influence dyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa issue ng ICC, kay presidente, hindi na presidente po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang ginalaman dyan po sa issue ng ICC yung ating Pangulo. Di ba po mga kababayan? So ito yung balita ngayon. Pinasura ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan silang iapila ang naunang desisyon ng ICC na huwag ilabas ang lahat ng detalye ng pag-uusap nito at ng medical experts na sumuri kay Digong. Sa hiling ng defense team na leave to appeal, iginit ng kampo na nagkamali ang korte dahil hindi umano nito sinuri kung mahalaga ang hinihinging impormasyon sa paghanda ng depensa at kung may panganib ba ito sa investigasyon o sa mga testigo. Ayon naman sa ICC, inuulit at pinapalawak lamang ng depensa ang mga argumentong dati nang tinalakay at napagpasyahan na ng korte. Madaling sabi, wala mang bagong argumento. Repass. Kanya talaga ni Mr. Maravillas. Niluluto lang ni Kaufman purposely. Talagang pinapatagal mga kababayan ni Kaufman. 150 million per month. Sino ng abogado mga kababayan ang magbibigay ng magandang argumento para matapos agad yung tama yata yung inala po na talagang pinatatagalan. Sinasadya ni Kaufman mga kababayan at yung mga argumento niya recycled po. Ano nasabi, nagtatrabaho siya. Sa bagay, malalim ang balon ng mga Duterte, kayang-kayang tustos at mga kababayan ang 150 million. Pero di ba niya Mr. Maravillas? Simple living lang si Digong. Yan po ang ang sinasabi nila. Pero pag nabuksan po yung mga bank accounts, lalo yung joint account ni Digong, tapos ni Sarah, doon madidiscover na talagang malalim. Kaya yun ni Sarah ng trial, impeachment trial po, kasi mabubuksan yung mga bank accounts mga kababayan. So sabi dito, wala rin nilang bagong isyong inilahat ang depensa at mali ang interpretasyon nito sa naunang desisyon ng ICC. Nagkakatuwa mga kababayan ito, mga balitang ito, na siguradong magpapainit sa ulo ng mga DDS. Sabi dito ni Joey Magallanes, delaying tactic yan, kikita si Kaufman dyan. Sabi ni Sherwin Go, I think ICC should stand firm and let the trial begin without accepting any more delays. Sabi ni Marilo, resorting into legal technicalities means your client is hard to defend
try harder, Kaufman. Sabi ni Winter Malerki, I think Kaufman need to attend Golden Globe Award to accepting award as Best Attorney of ex-president. Because of his talent, he earns a lot of money. Sabi ni Julal Ariel, akala kasi nila magagawa nilang babuyin ang batas ng ICC tulad ng ginagawa nila dito sa Pinas. Sabi ni Laster, ICC are mostly anti-fascist, kaya wag niyo na ang asahang magiging fair yan. Kaya nga kahit Israel, US at Russia ay di nagtitiwala sa mga yan. Just imagine, yung Supreme Court natin dito ay puro makabayan black o komunista. Ganyan kabayas ang mga yan. Kaya huwag nyo nang asang uuwi pa ng buhay si Digong. Even him ay alam niya yung sasapitin niya. Sinasabi na niya yung presidente, nung presidente pa siya. So, ibig sabihin niya, inaamin ninyo yung mga supporters ni Digong na pasista si Digong. At yung ICC, siguradong ididiin siya kasi anti-pasista, anti-pasista ang ICC. Maganda ibas ninyong ibas yung ICC para masaya. Sabi ni Antonio Bernardino, kahit abutin pa ng 10 taon ang kaso, hindi maubos ang pera ng Duterte. Sabi ni Eli, nice try. No effect. Sabi ni Ison Sari, January pa lang, puro kabiguan na. Wala pang naipanalo si Kaufman sa mga petisyon. Ngayon, may bago po palusot na naman po. Another recycle. Para di matuloy yung trial, malamang reject na naman po ito. Sabi dito, he is old and frail. Bilang bahagi ng detention review, naghain ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng sarili nitong medical assessment sa International Criminal Court, kung saan iginiit ng depensa na may pagbabago sa kanyang kalagayang pangkalusugan at patuloy itong humihina. Ayon sa kampo, dapat isalang-alang ng korte ang naturang kondisyon sa patuloy na pagriripaso sa kanyang pagkakakulong sa mga kasong kinaharap sa ICC. Malamang reject na naman po kasi sarili nila ang sarili ng medical assessment. Sariling doktor nila yung ginawa. Sino may maniniwala nun? Di ba? Siyempre, yan po? Self-serving. Siguradong denied na naman po itong petition na to. The camp of former President Digong has submitted a 12-page joint medical and legal report to the ICC, arguing that his deteriorating health and cognitive condition warrant his interim release from detention. The filing dated January 9 was submitted to the ICC Pre-Trial Chamber 1 by Duterte's lawyer Nicolas Kaufman together with members of the defense-owned medical team. The report was attached as part of the defense submissions in the ongoing review of Duterte's detention. Sa kanilang sa document na kanilang sinabmit, matanda na niya at mahina and suffering from significant weight loss, adding that he is unable to function independently on a daily basis and requires constant assistance. The filing claimed that Duterte's physical and cognitive condition has substantially worsened during his stay at the ICC Detention Center, where he has allegedly been under 24-hour video surveillance due to concerns for his well-being. This is not out of concern that Mr. Duterte might flee or injure others. It is based on a grounded fear that harm might befall him. Mr. Duterte is unable to attend to his own nourishment or to his own medication. The defense argued that Duterte's health condition constitute a changed circumstance under ICC rules, which require the pre-trial chamber to periodically review detention orders. It said the prosecution bears the burden of proving that circumstances justifying continued detention have not changed. According to the filing, Duterte is undergoing treatment for medical conditions that were partially redacted in the public version of the document. The defense claimed he can no longer manage his own nutrition or medication and has not appeared in court for about 10 months, preventing judges from personally assessing his condition. The report also challenged earlier ICC findings that Duterte's health
issues did not negate risks such as flight, interference with witnesses, or the potential commission of further crimes. Citing assessments by its own medical experts, the defense said Duterte lacks executive functioning, sustained planning ability, physical stamina, and organizational capacity, which it argued undermines those perceived risks. Ng sarili po ng medical assessment, kahit dito po sa Pilipinas, hindi yan maaari ng pakikinggan po yung sarili niyang medical, sarili niyang medical expert. Dapat independent. Kaya malamang sa malamang, denied na naman po. Yung sabi dito, the defense further maintained that there is no clinical evidence Duterte poses a threat to witnesses or the integrity of the investigation, noting that neither defense-appointed nor court-appointed experts found indications of aggression, disinhibition, or manipulative behavior. While acknowledging that the court-appointed experts previously raised questions about Duterte's performance in certain cognitive tests, the defense argued that these results do not establish malingering and may instead be explained by underlying neurological condition. Another recited argument, mga kababayan. Walang bago. It criticized the prosecution for alleging that Duterte was feigning illness or deliberately altering his appearance, calling such claims baseless. In conclusion, the defense reiterated that it is not disputing the ICC's appeals chamber's earlier findings on the existence of statutory risk factors. Instead, it said the new medical evidence should be considered in determining whether Duterte's current condition sufficiently mitigates his capacity to actualize those risks. Malinaw, mga kababayan, na delaying tactics para hindi matuloy yung trial. Ayun lang ito, mga kababayan. Babay muna. Sigurado objective naman. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.